Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Para sa ulo ng mga balita, banta ng microplastics sa bangus pinangangambahan. Pinsala sa palayan dulot ng El Nino pumalo na sa 70 milyong pisong halaga. Karapatan ng bansa sa Sabah layuning usisain muli ni Senator Robin Padilla. COMELEC hinihimok na linisin ang listahan ng mga botante sa bansa. BIR inilabas ang listahan ng 21 gamot na exempted sa VAT. Kauna-unahang MIFF umarangkada na sa Hollywood. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, ikinababahala ng Department of Science and Technology National Research Council of the Philippines o DOST-NRCP ang potensyal na panganib na dala ng microplastics na natuklasan sa produktong bangus ng bansa. Natuklasan ng mga mananaliksik ang mga konsentrasyon ng microplastics sa mga sample ng bangus sa piling sampling site sa Mindanao kung saan 235 rito ang kumpirmadong may microplastics. Kaunting kaalaman, ang microplastics ay maliliit na plastic particle na may sukat na wala pang 5 mm at matatagpuan sa mga karagatan at ilog. Ito ay nakukuha bunga ng pagkakaroon ng plastic na polusyon sa tubig. Maaaring maapektuhan ang kalusugan ng tao kung ang isdang kinain nito ay kontaminado ng microplastics. Nitong kamakailan lang ay nakiisa ang Coast Guard District Eastern Visayas o CGDEV sa pagtatanim ng 100 puno sa Barangay Nueva Sociedad, Ormoc City sa Leyte. Ang Coast Guard Auxiliary District Eastern Visayas sa ilalim ng pamumuno ni Auxiliary Captain Lolit Comingking ay nag-organisa ng proyektong ito sa pangangalaga sa kapaligiran kasama ang Ormoc Tandaya Eagles Club na sinuportahan din ng Philippine Army, Philippine National Police, barangay officials at mga lokal. Sinabi ng CGDEV na dahil malapit ng maging camping spot ang lugar, layunin ng tree planting project na mapanatili ang malinis at luntiang kapaligiran. Sa ibang issue naman, umabot na sa 7 milyong pisong halaga ang pinsala sa palayan na naobserbahan sa Negros Occidental dulot ng El Nino. Ito ay ayon sa Office of the Provincial Agriculturist kung saan hindi bababa sa 117.22 hektarya ng palayan ang naapektuhan ng matinding tagtuyot. Kaugnay nito, pinaiigting ang supply ng tubig para sa mga irigasyon na lupain na maaari pang kumaharap sa mas matinding epekto ng El Nino. Sa hangaring mas mapayabong pa ang industriya ng kalabaw sa bansa, sinuportahan ng Department of Agriculture ang mga magsasaka ng Cotabato sa pamamagitan ng mga karagdagang serbisyo upang mapaunlad ang kanilang kaalaman rito. Para sa balita, narito si Jade Buhoy. Bilang bahagi sa layunin ng Department of Agriculture o DA ang pagpapaigting sa mga pamamaraan upang mapalago ang industriya ng kalabaw, nagmungkahi ang ahensya ng iba't ibang pamamaraan sa mga magsasaka ng Cotabato upang maisakatuparan ito. Kabilang sa mga inisyatibong naisisagawa ng DA ay ang programa ukol sa artificial insemination at pregnancy diagnosis sa mga malaking kalabaw sa tulong ng mga bagong AI technician sa kanilang komunidad, pati na rin ang pagpapatayo ng sustainable carabao value chain upang makapagbigay serbisyo sa mga magsasaka na siyang makapagpapaangat ng kalidad sa kanilang gawain. Pahayag ng DA ang mga inisyatibong ito ay bahagi upang mapainam ang kakayahan at kaalaman ng mga magsasaka sa produksyon ng hayop. Dagdag pa nila, gagawa rin sila ng programa sa radyo para sa mga magsasaka ukol sa artificial insemination nang mas mapagtibay ang pag-unlad ng programa sa kanilang komunidad. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.
Inilahad ng Armed Forces of the Philippines o AFP nitong kamakailan na ang balikatan military exercises ngayong taon kasama ang United States ay magiging mas mahaba at mas malawak ang saklaw. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, ang mga kagamitan na gagamitin sa taunang military drills, gayon din ang mga potensyal na lokasyon ay hindi pa inaanunsyo. Hindi rin ibinunyag ang bilang ng mga sundalong Amerikano at Pilipino. Samantala, formal nang nilagdaan kamakailan ni Philippine Coast Guard o PCG Commandant Coast Guard Admiral Ronnie Hill Gavan at Vietnam Coast Guard o VCG Commander Major General Loc Quang Dao ang Memorandum of Understanding o MOU patungkol sa maritime cooperation ng dalawang bansa, sa pamamagitan ng paglikha ng Joint Coast Guard Committee upang tugunan ang mga karaniwang issue at interes at mag-set up ng hotline para sa komunikasyon sa pagitan ng PCG at VCG. Pinahuhusay ng nasabing MOU ang mutual understanding, trust at confidence sa pagitan ng dalawang partido. Sa ating ulat panahon, isang trough ng low pressure area ang binabantayan at patuloy na nakakaapekto sa Mindanao. Kaya naman, asahan ng posibleng flash floods o landslides sa northern Mindanao, Soc-Sargen, Caraga, Davao Region, Central Visayas, Biliran, Samar, Eastern Samar, Southern Leyte at natitirang bahagi ng Mindanao. Maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan naman na dulot ng amihan sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Bicol Region at Northern Samar. Bahagyang pulu-pulong mahihinang pag-ulan naman sa Metro Manila, Western Visayas at natitirang bahagi ng Luzon. Susunod sa News Force. PBBM nilinaw na wala silang alitan ni Vice President Sara. Senator Ronald Bato de la Rosa nagmungkahi ng repormasyon sa PNP. Karapatan ng bansa sa Sabah, layuning usisain muli ni Senator Robin Padilla. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Maugong na balita, nilinaw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na wala umanong pumapagitang alitan sa kanila ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos ang bangayan ni Pangulong Marcos at dating Pangulong Rodrigo Duterte nitong kamakailan lang. Ayon kay PBBM, wala naman umanong mangyayaring pagbabago sa relasyon nila ni Vice President Sara at naniniwala siyang buo pa rin ang alyansang Unity. Sa ibang usapin, makikipagtulungan ang Pilipinas sa Vietnam sa hangarin nitong pag-transition ng mga transportasyon tungo sa mga electric vehicles. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Hangarin ng Administrasyong Marcos na maging 10% na ng kabuang mga sasakyan sa bansa ay maging electric vehicle sa taong 2040. Ito ang pinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang makipagpulong ito sa Prime Minister ng Vietnam kahapon. Ayon kay Pangulong Marcos, inaasahan niya na maging partner ng Pilipinas ang Vietnam pagdating sa pag-transition ng mga sasakyan tungo sa electric vehicles. Kaugnay umano nito ang Comprehensive Roadmap and the Electric Vehicle Industry Development Act o EVIDA na layong paunlarin ang e-vehicle industry ng Pilipinas. Matatandaang nakipagpulong si PBBM sa Vingroup Company na magsusupply sa Pilipinas ng mga electric vehicle batteries. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network.
Kamakailang nagmungkahi si Senador Ronald Bato de la Rosa ukol sa Senate Bill No. 2449 o ang reformasyon sa Philippine National Police o PNP upang mapagtuunan ng issue sa pagtatalaga ng mga namumuno sa kapulisan. Dagdag naman ni Francis Tolentino na kinakailangan limitahan ang termino ng mga ito upang mas maging mainam ang serbisyong kanilang igagawad sa loob ng 3 taon. Samantala, nang hingi ng klarifikasyon si Senador Pia Cayetano na ang pagrereforma ng mga patakaran sa termino ng namumuno sa PNP ay kinakailangan maisabatas upang kilalanin ito ng institusyon. Kailangan ipaglaban ang Saba. Yan ang pahayag ni Senador Robin Padilla sa nakaraang pagpupulong sa Senado ukol sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Para sa balita, narito si Jade Buhoy. Muling ibinuksan ni Senador Robin Padilla ang pagsisiyasat ukol sa karapatan ng bansa sa Saba dahil aniya kinakailangan din itong ipaglaban gaya ng pagsusumikap na maangkin ang karapatan sa West Philippine Sea. Ayon kay Padilla, base sa Philippine Maritime Zones Act, ang mga likas na yaman na pumapalibot sa Saba ay mapapakinabangan ng mga Pilipino sa lugar ng Mindanao. Ang mga pahayag na ito base sa senador ay alinsunod sa Republic Act 5446 na siyang nagsasaad ng may kapangyarihan at soberanya ang bansa sa Saba. Kaugnay nito, layunin din ni Padilla na amyendahan ang minungkahing Philippine Maritime Zones Act na isama sa patakaran ang posisyon ng Pilipinas sa Saba. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Alinsunod sa pagsusulong ng pag-amyenda sa konstitusyon ng bansa, nagbigay ng pahayag ang Kamara hinggil sa issue sa pagitan ng 2 kapulungan ng Kongreso. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Alinsunod sa pagsuspinde ng COMELEC sa People's Initiative, nagbigay ng pahayag ang mababang kapulungan hinggil sa pagnanais na mapabuti ang kalagayan ng bansa. Mariing pahayag nila, kailangan na ng Pilipinas ng pagbabago, partikular na ang pag-amyenda sa konstitusyon ng bansa. Dagdag pa rito, kinwestiyon ng Kamara de Representantes kung ano ba talaga ang gusto ng mga senador, sapagkat kung nais nilang ipasa ang Resolution of Both Houses o RBH6 ay malugod na tatanggapin ng Kongreso ang kanilang bersyon sa pag-amyenda sa konstitusyon ng Pilipinas. Sinabi ni Majority Leader Manuel Jose Manix Dalipe na kung ikinatatakot ng Senado ang People's Initiative, ipasa nila ang RBH6. Kayo na bahala, magbalangkas kung anong version gusto nyo, anong economic provision. You pass RBH6, the People's Initiative will be dead in the water because everyone knows there can never be 2 initiatives in the span of 5 years. Agad naman itong sinang-ayuna ni Geraldine Roman, representatibo ng unang distrito ng Bataan, kung saan anya, huwag nang pahabain pa ang diskusyon at tuunan na lamang ng pansin ang constitutional reform. Let it come from the people. Let it be as organic as possible and let the people be heard. Dagdag pa niya, kung ipapasa ng Senado ang RBH6, sana ay magkaroon ng sense of urgency sapagkat kailangan na ng agarang pagbabago ng ating bansa. Sa kabilang banda, kamakailan ay nanawagan din sa mga senador ang isang Singapore-based information technology expert at principal co-founder ng Correct Movement na si Orion Perez Dumdum. Anya, kailangan na ng pagbabago ng Pilipinas at upang umunlad ang ekonomiya ng bansa, ay kinakailangan ng baguhin ng saligang batas na 37 taon nang umiiral. Dagdag pa niya na pag-iiwanan na ang Pilipinas sa pag-unlad at kung tatanggapin lamang ang pagbabago gaya ng pagtanggap sa mga foreign investors na siyang magbubukas ng mga oportunidad sa mga Pilipino, ay darating ang panahon na hindi nakakailanganin pang mangibang bansa para lamang sa malaking kita. Samantala, sa naging pagpupulong, nagbigay din ng sentimiento sina Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr. at Deputy Speaker David Suarez na kaisa sa sinusulong na layunin ng Kamara. And definitely, we're not out there to eradicate the Senate as an institution. We respect the Senate, and we are part of Congress, both houses.
It really saddens me to see na parang nagkakaroon ng division based on an issue na isa lang naman ang hangarin. Sa pagtatapos, patuloy ang paghimok at panawagan ng mga kongresista sa mga senador na pag-usapan na sa lalong madaling panahon ang pagbabago ng konstitusyon dahil isa lang naman ang hangarin ng bawat panig, ang constitutional reform. Mula rito sa Quezon City, Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, hinihikayat ni House Assistant Majority Leader at Leyte 4th District Representative Richard Gomez ang COMELEC na linisin at i-update ang kanilang opisyal na listahan ng mga botante. Ito ay para sa darating na 2025 midterm elections bilang parte ng inaasahang matapat at malinis na pagsasagawa ng eleksyon. Karamihan rin kasi sa mga nasa listahan ngayon ng mga botante, puno pa rin ang listahan ng mga pangalan ng mga taong pumanaw na, mga flying voters at multiple registrants. Nagkaloob ng 1 milyong pisong tulong pinansyal ang National Housing Authority o NHA kamakailan sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyong Egay noong buwan ng Hulyo taong 2023. Bawat pamilya ay nakatanggap ng 10,000 piso mula sa Emergency Housing Assistance Program o EHAP ng ahensya na kanilang magagamit sa pagpapaayos ng kanilang mga tahanan mula sa pinsala ng bagyo. Magkakasunod na ipinamahagi ang tulong sa bayan ng Pavia, Zaraga, Iloilo City, Tubungan at San Joaquin. Samantala, magbibigay rin ng tulong pinansyal ang EHAP sa probinsya ng Antique, Aklan at Negros Occidental. Susunod sa News Force. 2 tonelada ng bigas kada taon iaangkat mula sa Vietnam. BIR inilabas ang listahan ng 21 gamot na exempted sa VAT. Davao City Mayor Baste Duterte humingi ng paumanhin sa pahayag nito ukol kay PBBM. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Sa nakaraang 2 araw na state visit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Vietnam, nakipagkasundo ang administrasyon na mag-angkat ng bigas mula rito. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. 2 milyong toneladang bigas kada taon mula sa Vietnam. Ito ang isa sa mga aasahang magsusuplay sa Pilipinas. Ganap itong napagkasunduan matapos ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam kahapon na 5 taong trade agreement. Kabilang ang hakbang na ito upang masigurado ang supply ng bigas sa bansa at maging abot kaya ang presyo nito. Matatandaang natalakay na ito mula pa noong ASEAN Summit noong nakaraang Setyembre. Upang mapalakas din ang kalakalan ng dalawang bansa, inaasahan na sa ilalim ng MOU ay makikipagpalitan ng impormasyon ang dalawang bansa ukol sa mga polisiya, plano at regulasyon sa pamamahala ng bigas. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Alinsunod sa bisa ng Revenue Memorandum Circular No. 17 Series of 2024, inalis na ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang Value Added Tax o VAT sa 21 gamot na para sa cancer, diabetes, hypertension, kidney disease, mental illness at tuberculosis. Ito ay alinsunod sa tagubilin ng Food and Drug Administration ng Department of Health na mga pagbabago sa VAT-exempt products sa ilalim ng RA 10963 o Train Law at ng RA 11545 o CREATE Act.
Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., ang update na ito ay patunay ng dedikasyon ng pamahalaan na makapagbigay ng maayos na serbisyo sa mga taxpayer at para makatulong sa mga Pilipino na lumalaban sa mga sakit na ito. Kaugnay ng maugong na balita, kinumpirma ni Senator Amy Marcos na nagsorry si Davao City Mayor Baste Duterte sa kanya ukol sa mga pambabatikos nito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa senador, naiintindihan naman niya ang pahayag ni Baste dahil pagkakakulong sa tatay at kapatid nito ang pinag-uusapan. Samantala, di naman nagbigay komento si Senator Marcos ukol sa alegasyong drug addict si PBBM. Samantala, matapos ang naging matagumpay na screening ng mga pelikulang kalahok sa MMFF 2023, muli itong inilunsad sa kauna-unahang Manila International Film Festival na kasalukuyang ipinapalabas sa Hollywood. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Umarangkada na nitong Lunes, ika-29 ng Enero, ang 10 official entries ng Metro Manila Film Festival o MMFF 2023 sa TCL Chinese Theaters sa Hollywood Boulevard, Los Angeles, USA. Sa unang 2 araw ng Manila International Film Festival o MIFF, ay agad itong mainit na tinangkilik ng madla sa ibang bansa. Ang mga pelikulang ito ay bibigyan din ng mga parangal na hiwalay sa mga parangal sa MMFF na ibinigay noong Disyembre. Ang mga parangal na igagawad ay ang Best Director, Best Actor, Best Actress, Best Supporting Actor, Best Supporting Actress at Best Screenplay. Ang mga parangal na ito ay ibibigay sa isang star-studded Closing Night Awards Gala sa Directors Guild of America sa Sunset Boulevard. Kabilang din dito ang Special Jury Prize na isang espesyal na parangal na pagpapasya ng hurado at ibibigay sa isang pelikulang karapat-dapat sa pagkilala. Ang 2 pang pagkilala sa MIFF ay ang Audience Award na iboboto ng MIFF moviegoers sa screenings at ang Monty Manibog Lifetime Achievement Award na nakatakdang ibigay sa aktres na si Hilda Coronel. Kasabay nito ay pinakilala na rin ang mga huradong huhusga sa pelikulang kalahok sa festival. Kabilang dito ang Best Cinematographer at unang Pilipino sa Directors Guild of America na si Marie Hamora. Makakasama rin si Marie Acevedo, ang kasalukuyang CEO ng Burns & Sawyer, isa sa pinakamatanda at pinakakilalang kumpanya sa pagrenta at pagbebenta ng motion picture camera sa Hollywood. Kasama rin sa mga hurado si Lea Anova, isang Director of Photography, Reggie Lee, David Makiling at Sumali Montano. Samantala, ipapalabas sa mga pelikula hanggang sa 2 ng Pebrero. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Para sa ulo ng mga balita, banta ng microplastics sa bangus pinangangambahan. Pinsala sa palayan dulot ng El Nino pumalo na sa 70 milyong pisong halaga. Karapatan ng bansa sa Sabah layuning usisain muli ni Senator Robin Padilla. Comelec hinihimok na linisin ang listahan ng mga botante sa bansa. BIR inilabas ang listahan ng 21 gamot na exempted sa VAT. Kauna-unahang MIFF umarangkada na sa Hollywood. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw.
Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.